Nako, eto may pabotohan tayo, no? Kasi baka mamaya hindi maniwala ho yung mga DDS eh. No? Meron tayong pabotohan dito, ano, diyan. Kasali kayo diyan sa comment section. O ano sabi? Magbobotohan tayo ngayon. Kasi ayon daw po sa mga netizen, mapayapa ang Pilipinas kapag wala ang mga Duterte sa bansa. Ang saklap naman. Ang saklap naman nun, ano, mga bossing. Oh, sasabihin ng mga DDS, naku, gawa-gawa nyo lang yan. Naku, kayo-kayo lang ang may sabi niyan. Sabi ho, ano, mga kababayan. Pero, alam nyo ho, madami talaga ang nagsasabi niyan. Ano, magbotohan nga tayo dito sa comment section o i-komento ninyo. Press 1, no? Kung totoo ang sinasabi nitong mga netizen na mapayapa ang Pilipinas kapag walang mga Duterte. Press 2 naman o, mga bossing, kung hindi kayo naniniwala dito sa balita na to. At maganda ang Pilipinas kapag nandyan ang mga Duterte. O yan ang pagbobotohan natin sa araw na ito. O, tingnan mo, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. O, wala pa ako nakikitang 2. Hindi kasi mga bossing napapansin ho yan ng kababayan natin eh. Biruin nyo ho, ito yung ama na lang. Yung ama, mga boss chief amo, sir. Nung ang Pangulo o ang dating Pangulo ay nasa Pilipinas pa, iba't ibang ano, entablado ang pinagtatatayo eh, no? Para ipagsigawan niya na ang presidente daw po natin ay bangag at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Paulit-ulit lang hong ganun. 'Di ba? Nagkakagulo tayo, nag-aaway-away tayo. Ayun, dinala sa ICC. Tahimik, mga bossing. Tumahimik. Di po ba? Yung mga paninira nila, yung mga walang katuturan na mga pinagsasasabi nila dyan, mga boss chief amo sir, yung napapansin ng mamamayang Pilipino na pabor sila sa China, nakalaban natin patungkol po sa West Philippine Sea. Lahat po yan, mga bossing. Diba? Pansin ng mamamayang Pilipino nung ang dating Pangulong Duterte ay nabubuhay pa. Ay, sorry! No, Diyos ko, mali na naman. Lagi si Mark Ramos. Nung ang dating Pangulong Duterte ay nasa Pilipinas pa. Di ba? Lahat po yan, mga boss. Alangan tayo, yari tayo sa China noon. Mga boss chief mo, sir, dahil akala nila si Digong pa ang nakaupo. Eh ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos, wala nang makapalag. China who? Sino sa China? O wala na, di ba? Tanggalin nyo yung missile nyo dyan sa Pilipinas. Wala na. Vice Presidente, wala na din, mga kababayan. Ako, mas naniniwala ho ako sa sinasabi ng mayorya o majority ng Pilipino na ang mga Duterte kapag wala sa Pilipinas ay tahimik, mapayapa ho. Kasi sila ho ang pinagmumulan eh. Sila ang pinagmumulan ng fake news, sila ang pinagmumulan ng away, gulo. O, nung nailipad na, kahit papaano, wala na mga entablado. Wala na mga kaartehan na nasaan ang 20 pesos na bigas, yung paulit-ulit na ganun, na mga fans club ni Buloyski. Eh lalo na nung nasama na din si Buloyski. Nung napasok na din sa Oblo si Buloyski. Po ba? Sila yung nagiging dahilan po para magkawatak-watak ang Pilipino. Kaka-fake news po ng mga yan. Tapos susundan naman po ng mga Duterte vloggers. Susundan naman po ng mga sinasabi na bayad daw ng China. Ay, wag kayo ha. Baka sabihin nyo, fake news ako doon sa sinasabing may nakukuha sila na ano, na pondo. Eh, meron daw eh. Sabi nung anak ni Juan Ponce Enrile eh, si Katrina Ponce Enrile, nanggagaling nga sa China daw ang pondo ng mga ito. At may litrato sila. Pinakita pa nga yun, di ba? May litrato sila na pondo ng China, imbitado sila sa China. O, halatang bubuhatin ng INC si Inday Lustay sa 2028 dahil kay Marcoleta. Alam niyo ho, mga kababayan, hindi naman po ako against ha.
sa INC, doon sa mga miyembro ng INC. Hindi naman ho ako against sa kanila, mga bossing, no? Pero sorry, kung kayo lang ang bubuhat, hindi nyo kakayanin, no? Kung ang sambayan ng Pilipino ay nagkakaisa para wag manalo sa pagka-presidente, ang vice-presidente, hindi nyo kakayanin, INC. Majority, oo, madami kayo. Madaming INC. Pero hindi pa din uubra yan. Sa ilan, mga bossing, ilan po ang populasyon ng Pilipinas? 119 plus million. Malapit ng mag 120. Sabihin natin, 120 million na. Di ba, Shiro Kansaki? Isarado na lang natin 120 million. Sabihin natin, 60% 60% o ilan ba? Mga 50% botante. Ilan yung sinasabi nilang INC? 3 milyon, 7 milyon, 8 milyon. Kulang pa din ho. Ano? Dahil ako nga ho, mga kababayan, dati suporta ako, sigaw ako, DDS! Didi! Gumaganon pa ako, Duterte! Duterte! Ngayon po, ano nangyari? Wala, ayoko na. Puro ka sinungalingan yung mga sinasabi. Puro pagpapasira, puro pagpapabagsak sa bayan ang ginagawa ng mga ito. Di kayo na lang magsisigaw ng mga Duterte, Duterte. Di ba? Dahil ako, ang gusto ko, yung tunay na kaginawaan at tunay na pag-angat ng bayan, hindi yung mga chismax lang. Davao, number 1, pinaka-peace, o pinaka-tahimik, pinakamaganda sa Southeast Asia. Tinalo nyo pa Singapore. Di ba? Alam natin yan lahat, mga bossing Chief Amo, sir. Puro peke. Naku po, Mark, mga boto nyo pala sa Larin. Naku po, Mark, mga boto nyo pala sa Larin. Dati ho yun. Di po ba? Dati po yun, mga kababayan. At isa nga po sa sinasabi ko, ibig ko sabihin, kaya bumabagsak ang mga DDS dahil nandiyan na po si Irene Lagmay. Hindi, isa po sa dahilan kung bakit po sila bumababa ay dahil po sa paulit-ulit na mga ginagawang mga kalokohan itong mga ito. Lahat na lang, vice-presidente, fake news. Kasi hindi niya naman naipagtanggol yung kanyang sarili nung sabihin niya na malaki ang utang sa kanya ng mga Luistro. Binanatan niya, malaki utang sa amin ng Luistro, 8 hanggang 9 o 7 hanggang 8 milyon. Sinagot siya ni Luistro, walang katotohanan. Hindi na nag-reply, busy na. Mapapahiya, hindi kakayanin. Wala siyang ebidensya doon sa kanya sinasabi. Si Baste, may paghamon pa. Yung mga DDS, kinaasaran si Baste. Hamon-hamon ka. Puro ka lang pala tulis ng baba mo.